Nag-aalala si Ren at iniisip na ang record bago ang 2 araw na iyon ay ganap na normal, at mukhang ang sanhi ng pagkamatay ni Liang ay nasa loob ng 2 araw na iyon, ngunit ang record ng surveillance sa loob ng 2 araw na iyon ay binura rin ni Liang at ang mga palatandaan ay ganap na nawala. Walang silbi ang pag-iisip tungkol dito ngayon. Magpasya na lang tayo sa lokasyon ng bagong research institute, kailangan niya rin maghanda para sa pagtanggap ng bagong taong mamumuno. Tumayo siya at umalis. Pagkatapos nito, nakita nating dumating ang isang kotse at sinabi ni Ren, "Researcher Bai, welcome to the southern side." Bumabati si Bai at ipinakilala ang sarili. Ipinakilala rin ni Ren ang sarili at sinabi, "Nice to meet you." Tinanong niya kung sino ang lalaking kasama ni Bai. Tumugon si Bai, "Ito ang aking assistant, Dakui. By the way, narinig ko na mayroon kang approximate location para sa bagong research institute, maipakita mo ba ito sa akin?" Tumawa si Ren at sumagot, "Siyempre, pumili ako ng ilang lugar sa gilid ng lungsod at makakapili ka ng isa." Sinabi ni Bai, "Maganda ito." Ininform ng system si Ran tungkol sa livestock fish, edible type fish. Ang iba't ibang antas ng isda ay nangangailangan ng iba't ibang kalidad ng tubig upang mabuhay. Ang Levy isa na isda ay nangangailangan ng 10/50 points na may level 1 o mas mataas na kalidad ng tubig, habang ang Levy 2 na isda ay nangangailangan ng 10/500 points at level 2 o pataas. Ang Levy 3 na isda ay nangangailangan ng 10/5000 points na may hindi bababa sa level 3 na kalidad ng tubig. Ang Levy 4 na isda ay nangangailangan ng 1050,000 points sa level 4 o mas mataas, at ang Levy 5 na isda ay nangangailangan ng 10.5 trillion points na may level 5 o mas mataas na kalidad ng tubig. Iniisip ni Ran na napakaraming uri at ang mga puntos na kinakailangan para sa pagbili ng iba't ibang uri ng parehong antas ay pareho. Available na para sa kanya ang bluefin tuna, isang bihirang pre-apocalyptic ingredient, sa halagang 500 points. Tinanong niya si Han kung gusto niyang kumain ng maraming bluefin tuna. Naglalaway si Han at nagtanong, "Hindi ba iyon yung mahal na isda, yung natutunaw sa bibig?" Kumpirmado ni Ran na tama iyon at hindi niya nabili ng marami noon, pero ngayon ay makakakain na sila ng marami. Natuwa si Han at nagsabi, "Wow, Big Brother, gusto ko yan." Tumugon si Ran, "Farah, hayaan si Den na magmaneho ng excavator at maghukay tayo ng fish pond." Pumayag si Han at tumugon, "Sige." Gumawa ng marka si Ran para sa fish pond at sinabi, "Simulan na natin ang paghuhukay dito." Si Uncle Nan ay naglalaro kasama si Xiao at nagtanong, "Young boss, ilang taon na ba si Xiao?" Parang lumaki siya ng husto. Ipinaliwanag ni Ran na hindi pwedeng lumaki pa si Xiao dahil siya ay nasa hustong gulang na. Nagtanong si Uncle Nan, baka naman ang pagkain sa farm ay napakasustansya kaya siya tumaba. Naalala niya noong una siyang tumulong sa farm, abot lang hanggang tuhod niya si Xiai, pero ngayon ay abot na hanggang hita niya. Iniisip ni Ren na tama iyon, magkasama sila araw-araw kaya hindi niya napansin ang mga pagbabago sa katawan nito. Nakakatakot kung ito ay mag-mutate gaya ni Xiao Bai. Pero simula ng aksidente ni Xiao, inalis na lahat ng lasong pananim sa farm. Baka nag-evolve ito mula sa radiation-resistant crops tulad ni Han. Kailangang bantayan niya ito upang maiwasan ang kahit anong masamang mangyari. Ininform ng system si Ran na may bisita. Nagtaka si Ran kung sino na naman iyon. Tinanong ni Uncle Nan kung anong nangyari sa kanya. Sinabi ng system kay Ran na ang bisita ay kinabibilangan ng 2 lalaki at 1 babae, at ang kanilang threat level ay 8. Nakita nating kasama sina Ren, Bai, at Dakui. Sinabi ni Ren, "Researcher Bai, hindi ba talaga niya kailangan tingnan ang bagong lokasyon na pinili ko? Mas maganda ang kagamitan at mas ligtas ito." Ipinaliwanag ni Bai na ang lokasyon ng farm na ito ay napakaganda at ang uri nito ay sapat na. Tungkol sa seguridad at kagamitan, ililipat nila ang mga ito pagkatapos mabili ang farm. Sumang-ayon si Ren, "Sige, ayon sa gusto mo." Naisip niya na bagaman nakangiti ang lalaking ito, mahirap talagang kausapin siya.
Hindi man lang niya tiningnan ang ilang lugar na pinaghirapan niyang piliin. Inisip niya na medyo matagal na at wala pang nagpapakita kaya hindi siya naniniwalang darating sila sa pagkakataong ito. Inutusan ni Bai si Dakui na patuloy lang ang pagkatok. Tahimik si Ren, dumating si Ran at tinanong kung ano ang kailangan nila. Sabi ni Bai, siya ang may-ari ng lugar, tama ba? May negosyo siyang gustong pag-usapan kaya pwede ba silang papasukin sa loob para magkausap ng harapan? Tumanggi si Ran, kung may gusto itong ipahayag, gawin na lang ito doon, abalang-abala siya. Sumang-ayon si Bai, naiintindihan niya, lalo na't magulo sa labas. Nagtaka si Ren sa asal ng lalaki at nagpakilala siya bilang General Manager ng Taien Company. Ipinakita niya ang kanyang card at sinabi, para mapadali ang usapan, gusto naming bilhin ang farm mo. Sabihin mo lang ang pangalan mo at presyo. Nagmuni-muni si Ran tungkol sa Taien Run Company, nahanap na ba nila ang farm niya? Nagpatuloy si Ren, sabihin mo lang ang pangalan at presyo mo. Kahit para sa supplies o ano pa, tutuperan namin ang hiling mo. Kung wala kang matutuluyan, bibigyan ka rin namin ng diskwento sa isang lugar sa city center. Tumanggi si Ran, wala ng kailangan. Nagtanong si Ren, ayaw mo bang malaman ang presyo? Taga Southern Side ka, malamang narinig mo na ang sikat na pangalan ng Taien Run Company. Baka magbago ang isip mo kapag narinig mo ang presyo. Tumanggi ulit si Ran at sinabing masaya siya sa paninirahan doon. Kahit alukon siya ng bundok ng ginto, hindi magbabago ang isip niya. Nagalit si Dakui at sinabing, huwag kang bastos. Nagbigay babala ang sistema kay Ran tungkol sa isang marahas na pag-atake sa gate ng farm. Mataas ang lakas ng atake. Tinanong kung gusto niyang mag-counterattack, ngunit iniutos ni Ran sa sistema na huwag gumanti. Iniisip niyang nakakagulat na nakapag-trigger ng warning mula sa sistema ang taong ito sa isang suntok lamang. Tinawag ni Ren si Bai, at pinahinto nito si Dakui. Natakot si Dakui at sinampal siya ni Bai, sinabihan siyang mukhang nakalimutan niya ang itinuro sa kanya. Sabi ni Bai, kung umulit pa siya ng walang pahintulot, pabalaykan siya sa Devil Capital. Humingi ng tawad si Dakui kay Mr. Bai, umamin siyang mali siya at hindi na uulitin. Natuwa si Ran sa nangyari at iniisip na ito ay interesante. Humingi ng paumanhin si Bai at sinabi kay Ran na huwag niyang damdamin, ignorante lang ang kanyang assistant. Hindi ito pinansin ni Ran at inanyayahan si Dakui na lumapit. Natuwa si Dakui at lumapit, ngunit sinuntok siya ni Ran at napasigaw ito sa sakit. Inaktibo ni Ran ang Hummingbird Guard para utusan si Dakui. Lumuhad si Dakui at nagsimulang umubo. Sinabi ni Ran, sinuntok siya ni Dakui kaya sinuntok din niya pabalik. Tabla na tayo, kaya kung wala na kayong sasabihin, pwede na kayong umalis. Ngumiti si Bai at binigyan si Ran ng papel mula sa notebook, humingi ng paumanhin sa abalang na idulot at iniabot ang kanyang numero. Kung magbabago ng isip si Ran, pwede siyang tawagan anumang oras. Tahimik na pinanood ni Ran si Bai at napaisip si Ren, ang bastos ng taong ito. Siguradong hindi niya sasagutin. Kinuha ni Ran ang papel at nagulat si Ren, iniisip na ano. Itigil ang pagmamaliit sa kanila, bastos. Pagkatapos, pinanood ni Ran habang paalis sina Bai at ang iba pa. Sabi nila, magkikita tayo ulit. Naisip ni Ran na hindi niya inakala na matutuntun agad ng mga tao mula sa tiyan ang kanyang farm. Naghahanap ba sila sa kanya o aksidente lang? Inutusan ng sistema si Ran na i-retract ang Hummingbird Guard No. 1. Naisip niyang magkikita rin tayo. Pagkatapos nito, iniisip ni Ran na may natitirang 10 araw bago ang susunod na destruction season. Stable ang ani mula sa plantation area at nagsimula na rin ang paghuhukay sa aquatic area. Kailangan pa nilang mag-develop ng livestock area dahil kaunti na lang ang natitirang frozen meat. Inihanda niya ang pagkain, at masayang sinabi ni Han, Big Brother, subukan mo ang sesame sauce na ginawa ko. Super delicious. Kinuha ni Ran ang sauce at sinabi, kung si Han ang gumawa nito, susubukan ko ito.
Nilagay niya ito sa bibig niya at sinabi ni Han, "Di ba? Sa taglamig kailangan kumain ng mainit na pagkain, tulad ng hot pot." Sobrang warm at fuzzy. Tuwang-tuwa si Ran at tumango. Nagtanong si Uncle Nan, "Hindi ba kayo medyo kulang sa damit? Bukod pa dito, hindi na maganda ang kasalukuyang lupa para pagtaniman kaya't kumakain ng ganito." Ipinaliwanag ni Ran na baka matagal na siyang nagtataka, pero hindi niya maaaring ibahagi ang mga detalye. Naiintindihan naman ni Uncle Nan at sinabi niyang dapat hindi na ako nagtanong sa simula pa lang. Matapos ito, sinabi ni Uncle Nan na mayroon siyang mga sekreto. Ngunit sinabi ni Ran na hindi yun ang ibig sabihin niya. Nais niya lang na maging handa siya sa isip. Ang pagkain dito ay hindi ordinaryong pagkain. Ang pangmatagalang konsumo nito ay magdudulot ng ilang pagbabago sa katawan niya tulad ng immunity sa lamig, pinahusay na pisikal na kakayahan, at ang pagiging mas malakas. Maaaring mag-evolve pa ito sa kakaibang mga abilidad. Sinabi ni Uncle Nan na inaasahan niya ang mga pagbabagong ito. Nagulat si Uncle Nan at sinabing, "Parang pelikula ito ng science fiction." Ipinaliwanag ni Ran na sinabi niya nang ang apocalypse na ito ay parang science fiction na nagkatotoo. Dagdag pa rito, kung hindi dahil sa fossil, mahirap para sa sangkatauhan na maisip na ang Blue Star ay makararanas ng ganito kalalaking prehistoric na hayop. Kaya't walang katakataka sa pagkakaroon ng superpowers. Ang apocalypse na ito ay tila isang evolution. Sinabi ni Uncle Nan, "Boss, hindi ko naiintindihan ang sinasabi mo." Tumawa si Ran at sinabing magpatuloy na lang siya sa pagkain. Nabanggit ni Uncle Nan, "By the way, may dumating ba kanina?" Naging curious si Ran at sinabing may dumating mula sa tiyan. Natakot si Uncle Nan at sinabing, "Ganun pala, boss. Kahit isang matandang tulad ko ay kayang makaraos basta kumain mula sa farm na ito." Ngumiti si Ran at sinabi niyang, "Oo naman." Huminga ng malalim si Uncle Nan at tumango. Sinabi ni Ran na magpahinga siya ng maaga. May kailangan siyang gawin pagkatapos nito. Sumunod, makikita si Ran na nakasakay sa kanyang bisikleta. Ipinaalam ng sistema kay Ran na hinahanap nito ang lokasyon ng Hummingbird No. 1. Ang lokasyon ay natukoy, ang target ay nasa Harmony Villa District. Pagkatapos, makikita si Ren na sinasabihan si Mr. Bai, "Ito ang bahay ko. Pwede kang manatili dito ngayong gabi. Aayusin ko ang bagong matitirahan mo bukas." Sumang-ayon si Bai at sinabing, "Sige, pasensya na sa abala, Miss Ren." Sinabi ni Ren na siya ay mananatili sa ibaba, may 4 na kwarto na pwede niyang pagpilian. Ihahanda niya ang hapunan at dadalhin sa kwarto niya. Sinabi ni Bai, "Okay." Si Ren ay umakyat at pinaalalahanan si Bai na magpahinga ng maaga. Sinabi ni Bai, "Oo, ikaw rin, magpahinga ka ng maaga." Paalis na si Ren at nag-isip siya, nakakainis naman, bakit may lamok sa ganitong kalamag na panahon? Matapos iyon, naligo si Ren at inisip na pagod ang kanyang mukha matapos ang mahabang araw na iyon. Pagkatapos maligo, nag-spa naman siya. Tumingin siya sa salamin at sinabi, "Sino itong napakagandang dilag?" Si Ren. Iniisip niya na mahusay siya sa kanyang trabaho at maganda siya, hindi ba siya mag-iiwan ng espasyo para sa iba? Habang tinatapik ang mukha niya, naglagay siya ng face mask at biglang naiintriga sa lamok. Nilapitan niya ang kwarto niya at inisip, hindi pwede, parang tunog ito ng pakpak ng isang salagubang. Ayaw niya nito kaya binuksan niya ang bintana at sinabing, "Makakalabas ba ito?" Binuksan niya ang bintana at huminga ng malalim. Na-refresh siya matapos maramdaman ang sariwang hangin. Ngunit napansin niya si Ran na nakabitin sa bintana ng kwarto niya, sinusubukan pumasok sa kanyang kwarto. Pareho silang nagulat pagkakita sa isa't isa. Tumalon si Ran papasok sa kwarto, at natakot si Ren, sumigaw ng tulong, pero tinakpan ni Ran ang bibig niya. Naisip ni Ren, nasaan ang mga bodyguard? Wala silang kwenta, sisibakan ko silang lahat. Napansin niyang malakas si Ran kaya hindi siya makagalaw o makalaban. Naisip niyang kailangan niyang pakalmayin muna ang magnanakaw na ito.
Sinabi ni Ran na palalayain siya pero huwag siyang sisiga, naiintindihan ba niya? Sinabing huwag siyang gagalaw dahil baka mas mabilis ang kanyang kutsilyo kaysa sa mga bodyguard sa labas. Sinubukang kumalma ni Ren, at sinabi, sa drawer ng aking side table may pera, maraming pera, ilang alahas, at ginto. Pwede mo itong kunin, basta huwag mo lang akong saktan. Hindi kita isusumbong sa pulis. Tumango si Ran at sinabing, mabait ka naman pala. Sinabi ni Ren, ang mundong ito'y tungkol lang sa paghahanap ng kayamanan, wala kang makukuhang mabuti kung sasaktan mo ako. Kuhanin mo na lang ang pera at umalis agad. Sapat na ito para makabili ka ng maraming pagkain. Sinabi ni Ran, sayang nga lang, hindi ako nandito para magnakaw ng pera mo. Nagulat si Ren at tinanong, ano? Hindi. Napaisip siya na baka pervert ito, sira sa pag-iisip, o isang pornographer. Inisip niyang sabihin na may AIDS siya, kaya mahahawa siya kapag ginalaw siya. Sinubukang pigilan ni Ran at nagtanong, itanong ko lang, ikaw ba ang nag-utos na patayin si Mr. Liang? Bakit kaya inabot ng ganito katagal bago mo natuklasan ang krimen? Naisip ni Ren, ano ba itong nangyayari, hindi ito hold up. Tinanong niya, isa ka ba sa mga tauhan ni Liang? Tinanong kung tao ba ni Liang o kung anuman. Sinabi ni Ran na malaki ang naitulong ni Mr. Liang sa kanya. Basta't hindi maipaliwanag ang pagkamatay nito kaya nais niyang maghayganti. Narinig niyang iniimbestigahan ni Ren ang dahilan ng pagkamatay ni Mr. Liang. Hiningi ni Ran ang lahat ng impormasyong meron siya. Napag-isip-isip ni Ren na kaya pala ito naroon para magtanong. Ipinaliwanag niyang iniimbestigahan ng pulis at siya ang sanhi ng pagkamatay ni Liang Tian, ngunit sobrang limitado ang mga palatandaan kaya't mahirap malaman ang tunay na salarin sa ganito kaikling panahon. Si Ran ay nag-akusa kay Ren na siya ang kumuha ng posisyon ni Mr. Liang nang ito ay namatay, kaya't baka siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Nagalit si Ren at sinabing wala siyang ebidensya. Maraming kaaway si Liang Tian sa southern side, at natural lang na samantalahin ng iba ang kaguluhan para patayin siya. Malungkot ang pagkamatay niya, tila ito ay isang paghihiganti. Sinabi pa ni Ren na wala siyang malaking sama ng loob kay Liang Tian kaya hindi naman worth it na patayin ito para lang sa posisyon ng general manager. Naisip ni Ran na tama siya sa punto niya, hindi rin naman pala siya hanggal. Sinabi pa niya na hindi siya makapaniwala na wala silang sospek. Sagot ni Ren, wala talagang sospek dahil winasak na lahat ng mga dokumento at surveillance na may kinalaman sa mga kamakailang plano ni Liang Tian. Nahihirapan din siya sa pagresolba ng bagay na ito. Naisip ni Ren na mukhang gusto talagang angkinan lahat ni Liang Tian ng walang maiiwang ebidensya. Sa wakas, nagtanong si Ren kung maaari na ba siyang pakawalan. Naging maingat si Ran at narinig ang mga yabag na papalapit. May tumawag kay Miss Ren, nagtatanong kung ano ang nangyayari at hinihimok siyang buksan ang pinto. Sinampal ni Ran si Ren habang ang kasambahay ay nag-aalala at sinusubukang buksan ang pinto. Sinabi ng kasambahay na nag-alarm ang sistema, kaya sigurado siyang may nangyari at kailangan niyang iligtas si Miss Ren. Si Dakui ay nakapasok sa silid at natagpuan si Miss Ren na walang malay at nakahiga sa sahig. Sinuri ni Dakui ang bintana, at hinawakan ng katulong si Ren habang nagtataka siya kung ano ang nangyari kay Miss Ren. Pinagbawalan ng katulong ang mga gwardya na huwag hayaang makatakas ang salarin. Nagulat si Ran at inisip na ang mukhang may peklat na halimaw ay tunay na nasira ang pinto. Kailangan niyang makaalis agad dito. Naiisip niyang bastos ang pumasok sa kwarto ng babae sa kalagitnaan ng gabi. Pero habang nagpaplano siyang tumakas, nakita niya si Bai na nakatayo roon. Nagulat si Ran at tinanong kung paano siya natuntun ni Bai dahil siguradong wala siyang iniwang bakas. Ipinaliwanag ni Bai na nang natapakan niya ang gravity sensing device sa bintana, inutusan niya si Dakui na harangin ang pinto. Kung ayaw niyang makipagsagupaan kay Bai, malamang na tumalon siya sa bintana para makatakas. Naisip ni Ran na talagang matalino si Bai, pero naisip rin niya na hindi siya kayang pigilan ng isang payat na tao. Lumapit siya para atakihin si Bai at sinubukan siyang suntukin.
Naging mapagmatsyag si Bai at naiwasan ang suntok ni Ran. Nang masaktan si Bai sa tuhod, sinabi niya na kawili-wili ito. Ayon sa kanyang pagkalkula, dapat na napilayan ang braso ni Ran mula sa impact na umabot ng 700 kilo, dapat din ay nadurage at na-dislocate ang mga kasukasuhan nito, ngunit hindi man lang ito nasaktan. Nagulat siya at nagtaka kung may background sa martial arts si Ran dahil hindi niya nakitang gumamit ito ng espesyal na teknik. Hindi makapaniwala si Ran sa mga kakayahan ni Bai at iniisip kung nag-aral ba talaga ito ng martial arts. Kahit may mga abilidad siya na lagpas sa normal na tao, masyado pa ring abala na makipagsagupaan sa isang may kakayahan ring lumaban. Naging alerto siya at napansin na may paparating na ibang tao. Sinabi niya kay Bai na wala siyang oras para maglaro at sa susunod na magkita sila, papatayin niya ito. Umatake si Bai at natakot si Ran. Sinabi ni Bai na sinabi niya na hindi siya aalis ngayong gabi. Naghagi si Ren ng alikabok sa mata ni Bai at tumakbo. Nagubo si Bai at sinubukang pigilan si Ran, at sinabing napaka-despalabor nito. Nagpaalam si Ran at tumakbo palayo. Dumating ang isang gwardya at tinanong si Mr. Bai kung pinalampas niya ang salarin. Sinabi ni Bai na siya ay maayos at pinapahawak ang kamay ng isang tauhan. Naisip niya na matalino ang lalaking iyon, halos nasa perpektong kondisyon, parang nasa limitasyon na ng tao, pero sa susunod, hahanapin niya ito at hindi na ito makakatakas. Hinawakan ng mga gwardya si Bai, at sinabi niya na ayos lang siya, kailangan lang bantayan ang kanyang mga mata. Isa sa mga gwardya ay nagbabala at nagtanong kung balak niyang habulin ang lalaki. Sinabi ni Bai na huwag nang habulin ito dahil mabilis at hindi nila ito mahuhuli. Inusisa niya kung kumusta si Miss Ren at inutusan ang mga ito na tingnan siya. Pagkatapos, sinuri ni Bai si Ren at sinabi na hindi naman ito seryoso, pinatulog lang siya ng sumalakay. Paggising niya, ipainom ang mga gamot mula sa medicine cabinet, may nakasulat na ang dosage sa bote. Nagkomento ang kasambahay na mas mabuti pa siguro kung tawagan ang pulis. Sagot ni Bai, napakagulo ngayon sa southern side, at wala namang ninakaw na pag-aari, kaya't mas mabuting huwag nang makadagdag ng problema sa mga kasamahan nila sa army at pulisya. Sumang-ayon ang kasambahay at sinabi na susundin niya ang sinabi ni Bai. Kung hindi dahil sa kanya, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila. Nagpasok si Kuai sa silid at sinabi kay Mr. Bai na hindi maganda ang balita. Sinuri niya ang kwarto at natuklasan na nawawala ang isang hard drive. Nagtanong si Bai kung ang gray na hard drive na nakasaksak sa computer niya ang nawawala. Kinumpirma ito ni Dakui. Makikitang si Ran ang may hawak ng hard drive habang nag-redrive palayo. Pagkatapos, umupo siya sa harap ng computer at naisip na kung i-disconnect niya ang network cable, siguradong walang problema. Gusto niyang malaman kung ano ang tunay na balak ng Tianron Company, isang eksperimento ba ito? Nagpakita ang computer ng mga tala ng eksperimento, kaya't nag-click siya dito. Nakasaad sa tala, kahit maraming nilalang ang namatay dahil dito, naniniwala pa rin siya na mas mainam ang mundo ngayon. Naisip ni Ran na hindi ito isang confidential na dokumento ng Tian. Nagpatuloy ang tala, na nagsasabing ang radioactive na pagkain na nagdulot ng dramatikong pagbabago sa mga nilalang ay hindi isang sakuna. Bagkus, ito ay isang evolution. Naging interesado si Ran sa mga tala. Nagpatuloy ang tala na nagsasabing nagkamali lamang sila sa landas ng evolution, kaya't namatay sila sa gitna. Naniniwala siyang matutuklasan niya ang tamang landas kahit pa ang kapalit nito ay ang buhay ng tao. Balak niyang ipasok ang sangkatauhan sa susunod na yugto ng sibilisasyon dahil sa sakunang ito. Pagdating ng panahong iyon, hindi na magiging sanhi ng pagkakahiwalay ang mga terminal illness, hindi na isisilang ang mga sanggol na may congenital abnormalities, at hindi na magiging pabigat ang kakulangan sa lakas. Magiging kasing lakas ng mga tigre at agila ang mga tao, at mabubuhay ng hanggang 300 taon. Sa dulo ng kanyang landas, maaaring kamatayan o kamangha-manghang kaluwalhatian ang sumalubong sa kanya. Inireport ni Dakui na wala pa ring natutuklasan sa kanilang paghahanap.
Sinabi ni Bai na maaaring gumamit ng paraan ang kabilang panig, o baka hindi pa talaga nila nasisilip ang laman ng hard drive. Hindi rin naglalabas ng signal ang mother disk mula sa daughter disk. Itinanong ni Dakui kung mahalaga ang impormasyong iyon. Sinabi ni Bai na kalimutan na lang ito, puno ng data ang hard drive at mahihirapan din ang mga outsider na maintindihan ito. Naisip niya na kung mabasa ng mga tao ang mga tala, maaari nilang maisip na siya ay dumating sa southern side para sa tunay na misyon. Sinabi ni Dakui na tila masyadong nagkataon na inatake sila sa mismong pagdating nila sa southern side. Tinukoy niya si number 7 bilang posibleng responsable. Sinagot ni Bai na kung si number 7 talaga ang may kagustuhang kumilos laban sa kanila, hindi siya magpapadala ng isang bag ito para gawin ito. Magaling ang pisikal na kakayahan ng taong iyon, pero hilaw pa ang kanyang mga galaw. Nagpatuloy ang mga tala, may dilim sa kanyang unahan at isang bangin sa kanyang likuran, wala nang balikan. Ika-21 ng Nobyembre taong 2025, ayon sa Yanhuang Calendar, isinulat ni Bai Jinyan. Napaisip si Ran, ang mga ideya ng lalaking ito ay kapareho ng sa kanya, ngunit sa kapinsalaan ng buhay ng tao, kayabang naman nito. Maaaring nagsimula na silang mag-eksperimento sa tao.